ano na ba? Hindi naman maliit na pera tong nilalabas namin. Yeah. Burn out na po ako talaga. Kasi parang feeling mo wala ka na, Opo. wala na, nagawa mo na lahat. Kamusta siya ngayon? Yung behavior niya po talaga po, teach. Katulad, no, Jean, katulad po niya. Gusto niya po maglaro po ng yung ano private parts po niya, ayan, na ano yan. Meron po siyang kinasasama ng loob, parang yung sa cellphone. Opo, gusto niya pong wala naman po kaming internet. May awareness kasi siya, tama? Naiintindihan niya kung ano nangyayari. Yes po. Actually, yung moment niya kanina na naglabas siya ng private part niya, hindi yun actually dahil gusto niya yung paglaruan yung private part niya. Ginagawa niya na lang na option yun. Yes po. Kasi pagka ganun ang gagawin niya, wala kang choice kung hindi. Nagigets yung dynamics. Okay, when we look at the child, para siyang parang malaking siyang blueprint na kumbaga sanga-sanga yung problema, pero merong major categories ng concern. Number one, yung sensory concerns niya. Yes po. Which is napaliwanag na sa iyo a couple of times already. Kasi ayan, may mga verbalizations pa siya, yung mga fixations niya, even yung may mga moment din talaga na sensory siya in nature. Like magugulat ka, nasa bed or nasa pillow, nag-hum siya. Again, educational purposes only, physiologic needs yun eh. Sa area namin ng basic skills, kasama ang sex and rest and sleep. Opo. Sa category ng kasama ang eating, dressing, kasama yon. Kasama sa pinakahuling part yon, yung sexuality and stuff like that. On the other side, which is may mga behavioral issues na kasi siya. Kasi the moment na nakakaupo siya dito ngayon, means na somehow he can understand some concepts na iintindihan niya na. Yun nga lang, ang mga challenging sa kanya is impulse control, regulation, mapigilan yung sarili niya on certain areas. Kailangan medyo papasok na tayo sa mga ADLs, pre-vocational skills. Kailangan maturuan niya na sarili niya kumain mag-isa, maligo mag-isa. Up to a point na kailangan ay ADLs na, meaning caring for others, makapag-prepare na siya ng food, makapaggawa na siya ng sarili niyang sandwich, mga ganun, makapag-prepare na siya ng sarili niyang mga things para medyo mas functional na in nature. Kasi, though we want to focus also still on the academic aspect, pero sa ngayon kasi, mas kailangan mo nang makatulong siya sa'yo. Actually, yun na po yung sinabi sa akin ni Dr. Jack. Herin. Apo. Yun po, more on AD. Yun na po yung kanyang ADLs, recommendation. activity, oo. Kasi medyo malaki na siya. At saka at the same time, kailangan mo na ng katuwang. Kumbaga, kailangan mo na ng katuwang, kailangan mo na natulungan niya sarili niya. And then the bigger picture, yun naman ang gusto mo eh. Diba? At least kahit paano, ma-look after niya yung sarili niya. Yung dynamics, kailangan din natin mapag-usapan. Kasi yun yung mga situations kasi na paminsan na left out. Kasi Sit down, baby. madali lang siya. Sa totoo lang, kung ako po tatanungin nyo, mabilis ko lang siya i-manage for an hour. Ang problema, yung 23 hours na kasama niyo siya. Opo. Bathing, assistance pa rin po. Tapos, mag-isa pa nakakapag-CR naman po siya. Tapos Toilet? Yes po. Pero hindi pa siya yung, marunong siya mag-wash, pero yung bidet po kasi ako po nag-aan sa kanya. Pero siya para mas lang malinis. Po, yes po. Totoo naman. Pero siya po yung nag-wash. Okay. At least, marami na kayo naturo sa kanya. Give yourself naman a little, Actually, praise naman. Teacher, ang inano ko talaga, yung, di ba parents burn out? Nakita ko kasi, parents burn out. Hindi ba kayo superhero? Sabi ko, napapagod din naman kayo. Teacher na kasi dumadating talaga po sa point pala na magulang yun. Oo naman. Kasi lahat na po nasubukan namin eh. Hindi, oo naman. Sabi parang nababurnout na ako. Burnout na po ako talaga. Kasi parang feeling mo wala ka na, wala na, nagawa mo na lahat. Kasi po, nag-invest na po kami. Meron po kami sorry, pa-check lang. Meron na po kami sa bahay ng mga ganyan. Papasukin mo sa mga toy room, baka may prefer siya na to. May mga ganyan na po kami. Nakapag-invest po talaga, talaga. Pero parang feel ko nga, parang may kulang pa bang ginagawa? Tapos parang, hindi ko alam. No. Don't feel bad about it. Kaya sabi ko, tanong nga kay Teacher Richard, punta nga ako dito. Actually, isa pa, follower niyo ako talaga. Tapos, napunta pa sa inyo si Ian.
Oo. Actually, si Ian nga ang nasa picture ko. Kasi parehas kami po ni Ian. Friend po kami ni Betchay, yung mother niya. Okay. Sabi niya, ate, may ano dito. Sabi ko, sige, try ko magpaano na islat. Baka makita ko. Kasi ano na ba? Hindi naman maliit na pera tong nilalabas namin. Yeah. Hindi po, kumbaga, hindi ko na alam kung saan ako nag-OT, ST, ABA tong huli. Lahat naman po may improvement po sila. Meron po, Oo. kaya dumating, bumabalik po ulit, nagre-regress. And sabi ko, parang, hindi ko na alam. Actually, for me, hindi ko po pwedeng i-disregard yung mga Opo. pinagdaanan nyo. Kasi Opo. actually, along the way, example, nung OT moments nyo, nung ST moments nyo, nung ABA moments nyo, lahat yun has a part on Yes, his may life. improve. Hindi ko na rin Yes, po tama. dinidisregard, teach. Tama, Lahat tama. po yan, may ano Ang sila. goal nyo ngayon, paano nyo pagsasama-samahin yun? Yun At po. saka at the same time, ano na yung mga anong next na trajectory na ng buhay niya na mas kailangan yung i-dwell in. Explore muna kayo. Huwag muna kayong gumastos. Masyado na maraming gastos nyo. Explore nyo muna. May app siya. Tapusin mo muna itong mga activities na to. Let's say, or like painting lang. Ipapress niya ng red, papoint niya lang dun sa number 1. Mga ganon. Matapos niya lang yan. Next. Before I give you 1 hour, you need to finish this. Hindi ito pressure, ha? Pero at the end of the day, ikaw pa rin gagawa ng paraan. Hindi, kaya nga po yung sa mga therapy, talaga naman teach At the end of the day, kaming parents Oo. po talaga, dahil kami matagal. Kaya nga lang, talagang sa Nababurnout ka na. Nababurnout Hindi, ka na. tama. Rather than us waiting for which door are open, tayo mga talk kung anong pwede. Example, pasensya na ho, we're just practicing. Ma'am, kasi practice ko sana yung anak ko mag-grocery. Wala. Dahil gusto ko yun, gagawin ko ng paraan yun. Kahit na ayaw nyo, maghahanap ako ng sitwasyon kung saan ko po pwedeng magawa ng paraan yun. Hindi option yung mga nakabukas na pinto dyan. Paano kung walang nakabukas na pinto na kakasya siya? Na hindi na siya pwede. Hindi natin pwedeng ipilit siya doon sa mga situation or mga pinto na alam mo na hindi naman siya sapok doon. If umabot sa point na wala nang nakabukas na pinto, ikaw maghahanap kung saan pinto siya po pwede pumasok. Ganun ho siya. Again, hindi ko sinasabi, no? Pero nakaka-pressure pa rin sa magulang. But for me, at least, Opo. I'm letting you know that you have Opo. that option. Hindi kailangan therapist ang gagawa ng paraan. Yes po. Hindi kailangan therapist. Hindi kailangan na yung mga OTs kasi baka mamaya, yung doors namin is ito lang, hanggang dito lang yung pwede namin mapapasok eh. Paano kung hindi namin siya mapapasok? Does it mean na wala na rin akong choice? Kasi feeling ko yun yung stress sa inyo. Na parang I've exhausted all of my options. Diba? Parang I've exhausted all of my options. What I'm trying to point out is that if you exhausted all of your options, you can make options for him. If walang options para sa kanya, ikaw gagawa ng option. Even if it means, example, explore natin yung painting, explore natin yung, mechanic, o kung gusto niyo mga likot, wood tapping, carpentry, bahala na, car wash, kung ano-ano pa. Sa ngayon, medyo lone battle yan. Sa ngayon. Pero sooner or later, marirealize nila, you will be your own advocate for your child. Teacher, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Yun yung, That's good. Sige. That's Although good. Kasi meron the moment na sinabi mo na hindi ko alam kung saan ako magsisimula, at least you're actively thinking about it. Kumbaga, alam ko naman po kung ano yung pero sa dami ng nandyan nga, saan ba ako magsisimula? Ano ba yung aanihin ko? Start muna natin sa pinaka-basic activities of daily living. Okay. Always give him opportunities to participate. Example, bathing. Ikaw pa rin nagbe-bathe sa kanya, nagpapaligo. You make it a point, ano ba natutunan mo sa ABA? Diba? Routine-based? Yes po. O di, mag-post ka ng picture doon para mag-scrub ng kamay. Okay, 10 seconds. You're not yet doing it for 10 seconds, ha? O, example, ano natutunan mo sa speech? O, di ba may language? Scrub. Anak, scrub. Soap. O, what's next? Shampoo. Banat ka na lang ng banat. Yun yung susubukan natin gawin. Hopefully, we can guide you kasi we can only do so much. Kasi yung 2 hours natin, kulang pa yun. Alam nga namang 2 oras paliguan ko siya, ang hirap nun. Tapos ngayon, i-utilize mo yung natutunan mo sa ABA.
Di ba, nagbibigay ka ng rewards? Okay, o after nun, o bigay ka 30 minutes. Instead of bibigay mo siya ng isang bagsak, edi utal-utalin mo para you always have opportunities to make him perform things. Utal-utalin mo, 30 minutes, pinapractice mo nga mag-wait eh. Eh baka pwede mo i-practice na kalahati lang yung yung screen time. Eh wala eh. Hayaan nyo na yung sasabihin nila pag nag-i-screen time siya muna. Hindi dahil masama ka magulang, but because he's adult already. You cannot control him all of the time. Unlike kasi pag bata, pwede mo isama, pwede mo, 'di ba? So, ibang laban na 'yan. Ibang experience ang pagdadaanan mo diyan. So, i-try niyo lang kung i-explore. Kasi to tell you honestly, yun yung pinaka-stress nyo ngayon. You don't know where to start, how to start. Sa dami na nasa Plate mo, no? Plate ko. You organize lang natin. Opo. Pero nagigets nyo yung sinasabi ko. Opo, nagigets ko That's kasi my point, diba? Nagigets nyo. Nagagawa ko naman siya, teach. Kaya Sa ibang aspeto lang. Opo, pero kasi nga sa dami ng, eto na ba, dapat ba ito na yung gagawin ko? Ito pa, yung ano ko, yung di ko na alam kung ano yung unahin ko, yung sa dami ng gusto kong gawin. Tama. But here's the thing. Organize it. Siguro papatulungan ko kayo sa mga magiging therapist niya. Kung sakali man, you need to organize it. Kung kunwari hindi man, no? I-plot mo. Yun yung mga binanggit ko. You start with ADLs. You start with feeding. Kaya feeding, kunwari, feeding, di ba? Papakain ka. Ano ba mga pwede mo pang igawa doon? Paatras at saka paabante. Paatras, anak, di ba? You need to get the table mats, the spoon, the fork. Edi ngayon, kunwari isa lang piniprepare niya ng sarili niya, edi next time, lahat kayo, preparean niya na. That's one thing. Sabi ko nga, you need to deload yourself. You need to use him na so that he can be more functional. Kumaga, hindi mo na afford na ilo-look after mo pa siya palagi. Kailangan mo na maging katuwang siya sa buhay. Kasi at the end of the day, yun naman ang goal mo eh. Opo. Hindi pa hirap yun. Well, alipusta yun sa mata ng iba. Pero in reality, you're teaching him life skills. Next, feeding. Dressing naman. Marunong na siya mag-dress, di ba? Di folding na kayo. Mag-fold na siya ng sarili niyang damit. Bahala na siya kahit magulo yung damit niya. Teacher, ang hirap di ba? Di short muna. Di ba? Kung hindi niya pa kaya, di magtanggal muna siya ng mga damit sa hanger o kaya maglagay muna siya ng doon ka naman papasok. At saka madalas, ang sinasabi ko, incorporate mo siya sa mga ginagawa mo para hindi burden. Kasi pagka hindi... Sisama ko siya, teach. Oo. Yun nga lang, dadagdagan mo ng oras. Kasi ganun din eh. Pagka gumawa ka ng, binilisan mo yung paglalaba, yung oras mo, hindi mo rin alam anong papagawa mo sa kanya. Yung oras mo na paglalaba, instead of ikaw magsampay, siya na magsampay. Anak, properly, di ba? Put it up. Di yun. May activity ka na, nagawa mo pa yung chores mo. Magluluto ka na. Di paghimayin mo ng malunggay, tigi-tigisa, hindi totoo. Bigyan mo ng isang buong puno ng malunggay. Ewan ko na, ulam nyo, tortang malunggay, lahat. Maubos mo na. Hindi ka pa finished, di ba? Malamang sa malamang, yung tolerance siya sa taas, most likely, medyo mahaba-haba na yan compared before. Sa haba ba naman ng therapy niya? Di ilang tangkay yun, puno na kuhanin mo. Pakain mo na lang, tanim mo yung lahat ng nakuha niyang puno. Tapos, example, meal prep ka na. Anak, you spread. 2 to 3 steps lang kasi ang turo ng OT, ang kaya niya lang na steps ay 4. 3 steps lang. Edi, bread, spread, put. Tapos, isang sandwich. Ngayon, wala kayong choice kung hindi yung sandwich na ginawa niya, na nilamutak niya yung tinapay. Wala kayong choice. Kakainin niyo yun. Hanggang sa marami pong options. Yun nga lang, kailangan kong ma-verbalize sa inyo na yun. Hindi niya kailangan maghanap ng iba. The moment na nakatungtong siya sa bahay, the moment na paglagay niya ng shoes, anak, I need my shoes. Taga-suot siya ng sapatos mo. I cannot remove my socks di tagatanggal mo siya ng, hanggang sa umabot sa point na hindi niya na pag-iisipan. Kasi we're building routine, di ba? Di ba? Anong turo ng speech at ng OT? Build mo ng routine. Di pag-uwi niya, nag-build siya ng routine. Where will you put your damit? Salang mo na yan. 3 piraso, tinuruan mo maglaba. Anong lalagay mo? Sabon. Konting sabon. Kahit maubos yung sabon, okay lang. Natutunan niya naman paano maglaba.
Tutunin niyo yung paano magsampay. Ayun. So, doon po tayo iikot. Ha? May questions pa po? Clarifications? Open, may slot po ba kayo for OT? Naku. Kayo po mismo. Ay! Nako, magbabawas na ho kasi ako ng araw at dahil magte-training na lang ho ako. Kasi, kaya rin ako pumunta dahil nga rin kay Teacher Richard. Naku, pasensya na ho. At alam niyo naman ho. Ha? Ayun, binigay ko na nga eh. Binigay niya Libre na na nga eh. Parang coaching eh. Oh, ha? Puno-puno ka, Teach. Ay, naku po. Hindi na ako maganda o gaga. Pwede mo Pati naman pagpapagasolina, ako hindi ko na alam paano ko isisingit yung Kahit oras. isang araw lang. Eh, Sige na, please. Please, Teach. hindi po. I-coordinate niyo po sa admin. Sige May na, oras kasi. Teach. Kailangan ko ho ng self-care. Nice to meet you po. Salamat po.